Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa bawat kwentong ibinabahagi ko rito sa mga kwento ni Angelina. Ang inyong suporta at mga komento ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang magpatuloy sa paglikha ng mga makabuluhang kwento. Sana ay patuloy ninyong samahan si Angelina sa bawat yugto ng kanyang mga kwento. Erica Avellaneda is the pampered and cherished adopted daughter of the Lagdamea family. Beautiful, intelligent, a woman who seems to have everything. Pero sa mga mata ni Isaac Cayetano, she's nothing but wicked. Isang babaeng laging gumagawa ng gulo para lang mapansin siya. Isaac is the man Erica has loved and adored for almost 20 years, 3 of those as his wife. Pero dumating ang araw na napagtanto ni Erica na kahit anong gawin niya wala siyang mapapala. All her efforts to make him love her even just a little were useless. Napagod siya, kaya't nagdesisyon siya na ipaanal ang kanilang kasal at magsimula ulit, this time without Isaac in her life. Pero may isang bagay pa siyang gusto mula sa kanya. She wanted to have his child. The problem? Her husband never wanted to touch her. Doon siya gumawa ng isang plano, isang maingat at delikadong plano, her final mission. Isang gabi na hindi dapat maalala ni Isaac pero sapat para mabuntis siya at nagtagumpay siya. Nang makumpirma ang pagbubuntis, agad siyang nakipaghiwalay. Pinaniwala niya si Isaac na nagtaksil siya sa kanilang kasal at nabuntis na ibang lalaki dahil sa isang one-night stand. Gaya ng inaasahan niya, agad pumayag si Isaac sa annulment. Tinuldukan din niya ang ugnayan niya sa kanyang pamilya at tuluyang naglaho. 5 years later, Erica is finally happy, living a quiet life kasama ang kanyang triplets. Tahimik, simple at malayo sa gulo ng nakaraan. Ngunit biglang nagbagong lahat nung makatanggap siya ng balita. Malubha ang sakit ng kanyang ama at kailangan niyang bumalik. Para sa hiling nito, bumalik siya sa Manila kasama ang kanyang mga anak. Ngunit sa kanyang pagbabalik, isang mas malaking problemang naghihintay sa kanya, ang kanyang ex-husband, si Isaac, na walang balak bigyan siya ng katahimikan. Determinado si Erica na itago ang kanyang pinakatatagong sekreto, ang mga anak niya. Pero paano kung kahit gaano niya itago, lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan? What will happen when Isaac discovers that the triplets are his? May magbabago ba kapag nalaman niya ang buong katotohanan? At higit sa lahat, may second chance pa ba ang isang relasyong sinira ng pride, galit at mga salitang hindi kailanman nasabi? Mabilis ang tibok ng puso ni Erica Avellaneda habang hila-hila ang kanyang malaking maleta sa siksikang pasilyo ng Ninoy Aquino International Airport. 5 taon. 5 taon na ang nakalilipas mula nang talikuran niya ang ingay, karangyaan at ang matinding sakit dulot ng kanyang nakaraan sa Maynila. Sa bawat hakbang niya palayo sa bansang ito noon, baon niya ang isang matinding desisyon, ang maglaho para sa proteksyon ng kanyang sarili at ng kanyang mga hindi pa sinisilang na anak. Ngunit ngayon, sa kanyang muling pagtapak sa lupang sinilangan, hindi na siya nag-iisa. Sa tabi niya, 3 maliliit na anghel ang sabay-sabay na humahawak sa kanyang palda at maleta, ang kanyang triplets. Sila ang buhay na patunay ng kanyang forbidden secret. Ang huling misyon na ginawa niya bago niya tuluyang iniwan ang lalaking minahal niya ng halos 2 dekada. "Mommy, are we there yet? It's so warm here," reklamo ni Liam, ang panganay sa triplets. Sa kanilang 3, si Liam ang may pinakaseryosong mukha. Sa tuwing tinititigan ni Erica ang bata, tila bumabalik sa kanya ang multo ng nakaraan. Mula sa hugis ng panga, sa matangos na ilong hanggang sa malamig na titig nito, si Liam may isang carbon copy ng kanyang amang si Isaac Cayetano. "Yes, baby, we're in Manila now. Internalize the warmth, okay? Hindi tulad sa probinsya malamig ang simoy ng hangin." Nakangiting saway naman ni Ethan, ang pangalawa. Kung si Liam ay seryoso, si Ethan naman ang buhay ng kanilang maliit na pamilya. Mana ito sa katalinuhan at kakulitan ni Erica nung kabataan niya, palaging may baong pilosopo at tawa. Habang si Liana, ang nag-iisang babae at ang bunso ay tahimik lang nakakapit sa laylayan ng damit ng ina habang mahigpit na yakap ang kanyang paboritong pink na oso. Si Liana ang pinakamahiyain, ngunit siya rin ang pinakamalambing sa 3.
Bumalik si Erica sa Maynila hindi dahil gusto niya, kundi dahil sa isang emergency na hindi niya kayang baliwalain. Nakatanggap siya ng lihim na tawag mula sa isang matapat na kasambahay ng pamilya Lagdameo. Kritikal ang kondisyon ng kanyang ama na nag-ampon sa kanya, si Don Robert Lagdameo. Kahit pa ituring siyang taksil at kahihiyan ng buong pamilya Lagdameo dahil sa binuo niyang kwento ng one-night stand at pagbubuntis sa ibang lalaki 5 taon nang nakakaraan para lang makuha ang annulment, hindi pa rin matitiis ni Erica ang lalaking nagbigay sa kanya ng pangalan, kalinga at pagmamahal noong siya ay ulila pa. "Mommy, why are people looking at us?" Bulong ni Ethan habang nakatingin sa ilang pareso na nagpapalingon sa kanilang mag-iina. Hindi katakataka, si Erica ay nananatiling napakaganda. Isang sopistikadang babae na kahit simpleng puting t-shirt at maong lang ang suot, lutang na lutang ang karangyaan. Dagdag pa ang 3 magkakamukhang bata na tila mga modelo sa isang foreign magazine. "Don't mind them, sweetie. They just appreciate how handsome and beautiful my babies are." Nakangiting sagot ni Erica upang pakalmahin ang mga bata. Pagaman sa loob-loob niya may iba siyang kinatatakutan. Sa bawat sulok ng paliparan, tila nagmamanman ang mga mata ng nakaraan. Alam ni Erica, oras malaman ng pamilya Lagdameo at higit sa lahat ni Isaac na narito siyang muli sa Maynila magkakagulo. Ngunit mas matindi ang proteksyong ibibigay niya sa kanyang triplets. "Hanggang pwedeng itatago ko kayo," bulong ni Erica sa kanyang sarili habang tinatahak nilang daan palabas ng airport kung saan naghihintay ang isang pribadong sasakyan na inarkilan niya. Ang tahimik at simpleng buhay na tinayo niya sa malayong lalawigan sa loob ng 5 taon ay pansamantalang natapos. Ngayong nasa Maynila na siya, kailangan niyang harapin ang lungsod kung saan nakatira ang nag-iisang lalaking sumira at bumuo sa kanyang puso, ang kanyang ex-husband, na walang kaalam-alam na ang kanyang dugo at laman ay kasalukuyang naglalakad sa ilalim ng langit ng Maynila. Mabilis na inihatid ni Erica ang kanyang triplets sa isang maliit ngunit ligtas na apartment sa Quezon City na pansamantala niyang nirentahan sa tulong ni Cassie, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa ng kolehiyo. Si Cassie lang nakakaalam ng buong katotohanan mula sa delikadong plano ni Erica 5 taon na ang nakalilipas hanggang sa sekretong pagsilang sa mga bata sa isang malayong probinsya sa Bisaya. "Sigurado ka ba rito, Erica? Paano kung makasalubong ba ang mga Lagdameo roon o mas malala si Isaac?" Nag-aalalang tanong ni Cassie habang inaayos sa mga laruan ng triplet sa sala. "Di ako pwedeng magtago habang nag-aago buhay si Papa Cassie," seryosong sagot ni Erica habang nagmamadaling magpalit ng isang formal ngunit simpleng blusa. "Babantayan ko lang ang sitwasyon. Kapag maayos na si Papa, aalis din kami kaagad. Bantayan mo muna ang mga bata, pakiusap." "Mommy, don't be late, okay?" ani Liam habang seryosong nakatitig sa kanya. Ang mga matang yon, mga matang tila nakakabasa ng iniisip ng tao, ay palaging nagpapanghina sa dibdib ni Erica. "I won't, my love. Be a good boy to Tita Cassie, okay?" Hinalikan niya ang noo ng 3 bago mabilis na lumabas. Pagdating sa St. Luke's Medical Center, pamilyar na amoy ng gamot at antiseptiko ang sumalubong kay Erica. Sumakay siya sa elevator patungong intensive care unit sa 9 na palapag. Habang papalapit sa dulo ng pasilyo, naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay. Natanaw niya ang glass wall ng ICU, ngunit bago pa man niya mahawakan ang hawakan ng pinto, isang boses ang bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Isang boses na mas malalim, mas malamig at mas makapangyarihan kaysa sa huling beses niyang marinig ito. "Anong ginagawa mo rito, Erica?" Tila napako ang mga paa ni Erica sa sahig. Dahan-dahan siyang lumingon. Doon, ilang hakbang lamang ang layo mula sa kanya, nakatayo si Isaac Cayetano. Kahit 5 taon nang lumipas, walang nagbago sa taglay nitong kakisigan. Mas nagbago lang ang aura nito, mas naging matigas, mas mukhang walang awang CEO ng Cayetano Empires at ang kanyang mga mata tila 2 nagbabagang uling sa galit habang nakatitig sa kanya. Nakasuot to ng isang mamahaling charcoal gray suit. Walang suot na ginto kundi ang isang simpleng relo, pero ang mas nagpabilis ng tibok ng puso ni Erica ay ang katotohanang wala na sa daliri nito ang kanilang dating singsing sa kasal. Isang patunay na tuluyan na nitong ibinaon sa limot ang kanilang nakaraan. "Isaac?"
Halos walang boses na lumalabas sa mga labi ni Erica. Akala ko ba, tuluyan ka nang naglaho kasama ng anak mo sa ibang lalaki? Uyam ni Isaac. Humakbang ito ng mas malapit hanggang sa maamoy ni Erica ang pamilyar nitong pabango na may halong amoy ng mamahaling tabako at kape. Bakit ka pa bumalik? Para ubusin ang natitirang lakas si Tito Robert matapos mo siyang bigyan ng kahihiyan 5 taon nang nakakaraan? Bawat salita ni Isaac parang patalim na bumuon sa dibdib ni Erica. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na wala akong ibang lalaki. Ang mga anak ko ay anak mo. Pero pinilit niyang lunukin ang sariling emosyon. Ang katotohanan yon ang kanyang pinakamalaking kalasag. Kung malalaman ni Isaac ang totoo, kukunin nito ang triplets at hindi niya na makikita ang mga bata. Nandito ako para sa papa ko, Isaac. Wala kang karapatang pigilan ako. Matatag at malamig na sagot ni Erica. Pilit tinatago ang panginginig ng kanyang boses habang diretsong tinititigan ang mga mata ng kanyang ex-husband. Nandito ako para sa papa ko, Isaac. Wala kang karapatang pigilan ako. Pilit niyang tinatago ang panginginig ng kamay sa loob ng bulsa ng suot niyang coat. Isang mabait na tawa ang pinakawala ni Isaac. Humakbang ng mas malapit, sapat para maramdaman ni Erica ang init ng katawan nito at ang pamilyar na bagsik na madalas niyang katakutan noon. Walang karapatan, bulong ni Isaac. Ang boses ay tila kulog sa katahimikan ng pasilyo ng ospital. Ako ang hinirang ni Tito Robert na mamahala sa lahat ng ari-arian niya habang nakaratay siya rito. Ako ang tumayong anak nung tinalikuran mo siya para sa sarili mong kalibugan, Erica. Kaya kung may magpapasya kung sinong pwedeng pumasok sa kwartong yan, ako yun. Nangilid ang luha sa mga mata ni Erica, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot at sakit. Galit si Isaac sa kanya. Yun naman ang layunin niya 5 taon nang nakalilipas, di ba? Ang kamuhian siya nito para madaling makuha ang annulment. Pero ang marinig na insultuhin nito ang kanyang pagkatao sa harap mismo ng silid ng kanyang nag-aagaw buhay na ama, sobra-sobra na. Kung ganoon, sige, pigilan mo ko, hamon ni Erica. Matapang na tinaas ang kanyang baba. Tawagin mo lahat ng security ng ospital na to at kalat-karin mo ako palabas. Pero siguraduhin mong kaya mong tingnan si Papa sa mga mata niya kapag nagising siya at nalaman ang nag-iisa niyang anak ay itinaboy mo. Nagkatitigan ang dalawa. Ang hangin na mamagitan sa kanila tila na puno ng kuryente. Mga alaala ng 3 taong miserable at malamig na kasal at ang 5 taong puno ng misteryo at galit. Sa huli, si Isaac ang unang umiwas ng tingin. Mariin nitong kinalatong ang kanyang mga ngipin bago dahan-dahang tumabi upang bigyang daan si Erica. Pumasok ka, malamig na utos ni Isaac. Pero babalaan kita, Erica. Huwag na huwag kang gagawa ng kahit anong eksena na magpapalala sa kondisyon niya. Kung hindi, ako mismo magpapakita sa iyo kung paano ko maging demonyo. Di na sumagot pa si Erica. Mabilis niyang pinalakad ang kanyang mga paa papasok sa ICU room. Iniwan si Isaac na nakatayo sa labas habang nakasandal sa pader. Madilim ang mukha at may malalim na iniisip. Pagpasok ni Erica, agad bumagsak ang kanyang mga balikat. Ang matatag na pader na pinakita niya kay Isaac sa labas ay tuluyang gumuho na makitang itsura ng kanyang ama, si Don Robert Lagnameo. Ang dating makapangyarihan at iginagalang na haligi ng negosyo ay nakarate ngayon sa kama. Napapaligiran ng iba't ibang kumukurap na makina at tila ba lumiit ang pangangatawan. Pa, hikbi ni Erica habang dahan-dahan lumalapit sa gilid ng kama. Lumuhod siya, kinuhang ng hihina at kulubot at malamig na kamay ng ama. Pa, nandito na po si Erica. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo ako kung iniwan ko kayo. Tila narinig ng matanda ang boses ng kanyang bunsong anak. Dahan-dahan gumalaw ang talukap ng mata ni Don Robert habang sa unti-unti itong bumukas. Blanco noong una ang tingin nito, ngunit nang mamukaan si Erica, pumatak ang luha sa gilid ng mata ng matanda. Erica, anak? Napakahina ng boses nito, halos lamunin ang tunog ng oxygen mask. Opo, pa. Nandito na ako, huwag kayong magsasalita. Magpahinga lang po kayo. Umiiyak na sagot ni Erica habang hinahalikan ng kamay ng ama. Bahagyang umiling si Don Robert. Pilit na iniaangat ang kanyang nangangatog na kamay para hawakan ang pisngi ni Erica. Makinig ka, anak. Alam kong hindi totoo ang kwentong yon. Alam kong hindi mo magagawang magtaksil kay Isaac.
Kilala kita, Erika. Pinalaki kita. Natigilan si Erika. Lalong bumuhos ang kanyang mga luha. Sa loob ng 5 taon, binalot siya ng sumbat at kahihiyan mula sa ibang miyembro ng pamilya Lagdameo. Ngunit ang kanyang ama, ang lalaking labis niyang sinaktan dahil sa kanyang pag-alis, ay nananatiling naniwala sa kanyang puso. Pa, nais kong makita ang mga apo ko, Erika, bago ko tuluyang mawala. Hirap na hirap, ngunit may pagsusumamong pakiusap ng matanda. Alam ko may tinatago ka, ramdam ko yon. Dalhin mo sila sa akin, pakiusap. Nanlaki ang mga mata ni Erika sa gulat. Paano nalaman ng kanyang ama? Instinct ba ng isang lolo? O sadyang napakatalino nito para hindi mauto sa kanyang mga kasinungalingan noon? Tumingin si Erika sa glass wall ng ICU. Sa labas, nakatayo pa rin si Isaac, nakatalikod, tila may kausap sa telepono. Mapanganib. Sobrang mapanganib na dalhin ng triplets dito sa ospital. Kung magkikita sila ni Isaac, tapos ng lahat. Ngunit nang muling tignan ni Erika ang nangihinang mukha ng kanyang ama na tila humihingi ng huling hiling sa kanyang buhay, hindi niya na magawang tumanggi. Opo, pa, dadalhin ko sila bukas. Papakilala ko sa inyo ang mga apo ninyo. Umiiyak na pangako ni Erika habang sa loob ng kanyang dibdib nagbabadya isang matinding takot para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Kinabukasan, maagang gumising si Erika. Binalot siya ng matinding kaba habang pinagmamasdan ng kanyang triplets na masayang kumakain ng almusal. Para matupad ang huling hiling ng kanyang ama nang di napapansin ng mga bodyguard ng pamilya Lagdameo o ni Isaac mismo, kailangan niyang bihisan ng mga bata ng formal na kasuotan. Cassie, dadaan muna kami sa mall malapit sa ospital. Masyadong malalaki ang mga formal na damit na nadala ko mula sa probinsya. Kailangan mabilisan lang tong palitan. Paliwanag ni Erika habang inaayos ang buhok ng bunsong si Liana. Mag-iingat kayo, Erika. Delikadong ginagawa mo. Sentro ng syudad yan. Kahit saan po pwedeng lumitaw mga Cayetano o Lagdameo. Paalala ni Cassie habang tinutulungan si Ethan na isuot ang sapatos nito. Alam ko, mabilis lang kami. Sagot niya sabay halik sa pisngi ng kaibigan. Pagsapit ng 10:00 ng umaga, naroon na sila sa isang sikat na department store sa Makati. Ilang minuto lang ang layo mula sa ospital. Hawak-hawak ni Erika sa magkabilang kamay si Ethan at Liana habang si Liam, ang panganay na palaging behave at seryoso, ay naglalakad sa kanyang unahan. Liam, baby, don't go too far, okay? Stay close to mommy. Birin ni Erika habang abala ang mga bata sa pagpili ng maliit na polo barong para sa mga batang lalaki at isang simpleng puting bestida para kay Liana. Yes, mommy. Sagot ng bata gamit ang maliit ngunit baritonong boses na madalas magpatalon sa puso ni Erika dahil sa pagkakahawig nito sa boses ng kanyang ex-husband. Habang abala si Erika sa pagbabayad sa counter, nakakita si Liam na isang maliit na kotseng laruan na nahulog sa gilid ng estante. Bilang isang bata na may mataas na disiplina sa mga gamit, binitawan niya ang laylayan ng damit ni Ethan para pulutin to at isauli. Ngunit sa kanyang pag-atras, hindi niya napansin ang isang matangkad na lalaking mabilis na naglalakad habang may hawak na thermal cup ng mainit na kape. Nabitawan ng lalaki ang hawak nitong kape at diretsong natapon ng maitim na likido sa mamahaling leather shoes nito at sa lilay ng kanyang charcoal gray na pantalon. Hey, watch where you're going, kid? Malamig at may otoridad na saad ng lalaki. Bakas ang inis sa boses dahil sa abalang schedule nito. Walang takot na tumingala si Liam. Ang kanyang maliliit na kilay nagsalubong. Tinitigan ng lalaki gamit ang kanyang matatalas at itim ng mga mata. Ang eksaktong mga matang taglay rin ng lalaking nasa harapan niya. I'm sorry, mister. It was an accident. I was just picking up this toy. Matatag na sagot ni Liam, walang bakas ng iyak o takot na karaniwang nakikita sa mga bata kapag nasisigawan ng isang mukhang masungit na CEO. Natigilan si Isaac. Bago pa man niya mapagalitan ang bata, tila napako ang kanyang paningin sa mukha nito. Ang hugis ng panga, ang bagsik ng mga mata, at ang paraan ng pagtayo ng bata, parang tumitingin siya sa isang salamin. Biglang rumihistro sa kanyang utak ang sarili niyang lumang litrato nung siya'y 7 taong gulang pa lamang. Sino ang... Bago pa man matapos ni Isaac ang kanyang itatanong, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa likod.
Liam! Hingal na sumulpot si Erika. Halos gumuho ang kanyang daigdig na makita kung sinong kaharap ng kanyang panganay na anak, si Isaac. Bago pa man mag-angat ng tiyan si Isaac para hanapin ang pinagmula ng boses, mabilis na kinabig ni Erika si Liam. Binuhat ang bata gamit ang natitira niyang lakas at hinila ang dalawa pa niyang anak. Mabilis niyang nanalusot sa dagsa ng mga tao sa loob ng department store, pumasok sa emergency exit at sumakay sa elevator pababa sa basement parking nang di lumilingon kahit isang beses. Naiwang nakatayo si Isaac sa mall, nakatitig sa kawalan. Ang tibok ng kanyang puso napakabilis at merong isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Sinong batang yon? Bulong niya sa sarili habang ang pamilyar na amoy ng pabango na naiwan sa hangin ay nagpapatunay na di lang basta guni-guni ang kanyang nakita. Nanginginig ang buong katawan ni Erika habang kandong si Liam sa loob ng sasakyan. Ramdam ng tatlong bata ang takot ng kanilang ina kaya't nanatili silang tahimik habang patungo sa ospital. Sa tulong ng palihim na text ni Cassie sa isang matapat na head nurse na matagal nang nagtatrabaho kay Don Robert, nagawa nilang ipasok ang triplet sa isang hiwalay at pribadong elevator sa likod ng gusali. Iniwasan nila ang main lobby kung saan madalas nagbabantay ang mga tauhan ng mga lagdameo. Gusto kong maging matapang kayo sa loob, okay? Haharapin natin si Lolo Papa, bulong ni Erika habang inaayos ang polo barong ni Liam at Ethan at ang puting bestida ni Liana. Mommy, why are we hiding? Tanong ni Ethan. Ang kanyang malokong aura ay napalitan ng kuryosidad. Para to sa kaligtasan nating lahat, baby. Saka na ipapaliwanag ni Mommy. Sagot niya habang dahan-dahan binubuksan ang pinto ng ICU. Sinuwerte si Erika dahil wala si Isaac sa pasilyo. Ayon sa nurse, umalis to pansamantala dahil may emergency sa opisina. Pagpasok nila sa silid ang matanda na halos hindi na maigalaw ang katawan, tila nakaramdam ng presensya ng mga bata. Dahan-dahan lumingon si Don Robert. Ang kanyang nanghihinang mga mata biglang lumiwanag nang makita ang tatlong maliliit na figura na pumasok. Pa, sila po ang mga apo ninyo? Umiiyak na hila ni Erika sa tatlo papalapit sa gilid ng kama. Lumapit sina Liam, Ethan at Liana. Kahit na natatakot sa mga nakakabit na tubo, kusang hinawakan ni Liam ang malamig na kamay ng kanyang lolo. Hello, Lolo Papa. I'm Liam. Pagpapakilala ng panganay. I am Ethan po, sunod ng pangalawa. And Liana po, mahiyain ngunit malambing na hinalikan ng bunso ang pisngi ng matanda. Nanginig ang mga labi ni Don Robert at ang mga luha, sunod-sunod na pumatak sa kanyang unan. Tinitigan niya ang mukha ni Liam, pagkatapos ay kay Ethan. Mga mukhang Cayetano, bulong ng matanda. Bawat salita may kasamang hininga ng panghihinang hinaluan ng labis na kagalakan. Erika anak, bakit mo itinago sa kanya? Lumuhod si Erika sa sahig, sinandalang ulo sa gilid ng kama. Ayaw niya sa akin pa. Mas dalong ayaw niya sa magiging anak namin na magkasama pa kami. Ito lang ang paraan para sumaya ako at maprotektahan sila. Patawarin niyo po ako. Hinawakan ni Don Robert ang ulo ni Erika gamit ang natitira nitong lakas. Pinapatawad kita anak. Protektahan mo ang mga apo ko. Huwag mong hahayaan na makuha sila ng galit at pride. Niyakap ng triplets ang kanilang lolo. Ramdam ang bigat ng sandali kahit sa kanilang murang edad. Tila hinintay lang talaga ng matanda ang pagkakataong to. Sa mismong hapon na yon, matapos ng ilang minutong katahimikan habang nakangititong nakatitig sa kisame, ang monitor ng kanyang puso ay naglabas na isang mababa at nakakatulig na tunog. Pa? Papa! Hysterical na sigaw ni Erika. Mabilis pumasok ang doktor at nurse para i-revive ang matanda habang si Erika ay sapiritang inilabas ng silid kasama ng umiiyak na triplets. Ngunit ang trahedya hindi nagtapos sa pagpanaw ng kanyang ama. Pagkabukas ng pinto ng ICU patungong pasilyo, doon na bumungad ang buong pamilya Lagdameo kasama si Isaac na kakarating lang. Madilim ang mukha, gulat na nakatitig sa eksenang nasa harapan niya. Mabilis tinago ni Erika ang triplet sa likod niya gamit ang sariling katawan. Hinalikan niya sa ulo ang mga bata at mabilis binulong kay Cassie na nooy kakarating lang.
Ipasok mo muna sila sa break room ng mga nurse. Pakiusap, huwag mo silang palalabasin. Bago pa man makalapit si Isaac o ang madrasta niyang si Susan, mabilis na nailusot ni Cassie ang mga bata sa kabilang pinto. Naiwan na humihikbe si Erica sa gitna ng pasilyo habang dinedeklara ng doktor ang opisyal na oras ng pagpanaw ni Don Robert Lagdameo. Taksil ka talaga, Erica. Isang malakas sa sampal ang dumapo sa pisngi ni Erica mula kay Susan, ang kanyang madrasta. Matapos mo kaming bigyan ng kahiyan, 5 taon nang nakalilipas sa pagbubuntis mo sa ibang lalaki, may lakas ka pa ng loob magpakita rito? Pinatay mo ang asawa ko sa sama ng loob. Hindi gumante si Erica. Hinawakan niya ang kanyang namumulang pisngi at nanatiling nakatayo ng tuwid. Tiningnan niya si Isaac na nooy nakatayo lang sa gilid. Malamig ang mga mata, ngunit mariing nakakuyom ang mga palad. May kung anong gulo sa isip ng CEO habang nakatitig kay Erica. Naalala niya ang bata sa mall kanina, ngunit bago pa siya makapagsalita, tuluyan nang dinala si Don Robert sa morgue. Makalipas sa 1 linggong marangya, ngunit plastic na burol kung saan pinagbawalang lumapit si Erica ng kanyang mga kapatid sa ama, nilibing na rin sa wakas ang matanda. Kasunod nito, pinatawag ng pamilya ang kanilang tapat na legal counsel na si Attorney San Victores para sa opisyal na pagbasa ng huling testamento ni Don Robert sa boardroom ng Lagdameo Group of Companies. Laking gulat ni Susan at ng kanyang mga anak nang pumasok si Erica sa gilid, suot ng isang simpleng itim na bestida. Anong ginagawa ng ampon at taksil na yan dito? Asek ng panganay na kapatid sa ama ni Erica na si Katrina. Hayaan niyo siya. Bahagi siya ng pamilya ayon sa batas. Malamig na saway ni Isaac. Si Isaac ang hinirang ni Don Robert na executor o ang tagapamahala ng pagsasakatuparan ng testamento dahil sa laki ng shares ng Cayetano Empire sa kumpanya. Naupo si Isaac sa dulo ng mahabang lamesa, seryosong muka habang binubuksan ang selyadong dokumento. Tumingin muna siya ng malalim kay Erica bago nagsimulang magbasa sa wikang Ingles. Sa unang bahagi ay ang mga ari-ariang napunta kay Susan at sa mga kapatid nito. Ngunit nang makarating sa pinakahuling talata, natigilan si Isaac. Basa sa kanyang muka ang matinding pagkagulat bago niya binasa ang kasunod. At para sa aking bunsong anak, si Erica Avellaneda Lagdameo, na siyang nag-alaga sa aking mga huling taon ng kaligayahan bago ang kanyang pag-alis, binibigay ko ang 50% ng aking natitirang share sa Lagdameo Group of Companies sa kanya at sa kanyang 3 anak. Ano? Galit na napatayo si Susan, halos maiyak sa puot. 50%? At anong 3 anak? Isang bastos lang ang alam naming anak mo, Erica. Paanong naging 3? Tila nabingi si Erica sa narinig. Di niya akalaing isasama ng kanyang ama ang triplet sa testamento. Dahan-dahang binaba ni Isaac ang papel. Ang kanyang mga mata naniningkit sa galit, pagkalito at nagbabadyang hinala habang nakatitig sa mukha ni Erica na unti-unting namumutla. Triplets? Naalala ni Isaac ang eksaktong itsura ng bata sa mall. Ang edad nito kung bibilangin eksaktong 5 taon. Erica. Mababa at mapanganib ang boses ni Isaac na bumasag sa maingay na silid. Mag-usap tayo. Ngayon din? Mabilis na tumayo si Erica. Di pinansin na malamig na utos ni Isaac. Alam niya, oras manatili pa siya sa silid na yon, mas lalong makukuha ng CEO ang mga sagot na matagal na nitong hinahanap. Wala tayong dapat pag-usapan, Isaac. Ang nakasaad sa testamento ang huling hiling ni Papa. Kung may reklamong pamilya mo, ipaabayan niyo sa mga abogado. Matatag na saad ni Erica. Bago mabilis, tinalikuran ng boardroom bit-bit ang kanyang bag. Erica! Sigaw ni Isaac, ngunit hindi siya nilingon ng babae. Naiwang nagwawala si Susan at ang mga anak nito sa loob ng silid, ngunit hindi na sila pinansin ni Isaac. May mas malaking bagyo na nagbabadya sa kanyang isipan. Triplets. Bakit 3 ang anak ni Erica? At bakit eksaktong 5 taon ang edad ng bata sa mall na kamukhang kamukha niya? Pagbalik sa kanyang opisina sa Cayetano Empires, hindi mapakali si Isaac. Nilawagan niya ang kanyang korbata, marahas na hinampas ang kanyang lamesa. Hindi maaari. Hindi po pwedeng nagkataon lang ang lahat. Bulong niya sa sarili. 5 taon niyang binuhat ang galit.
5 taon niyang pinaniwalaan na ipinalit siya ni Erica sa isang one-night stand. Pero makitang natatakot ang babae nang banggitin ng 3 anak nito, may tinatago si Erica. At determinado siyang alamin kung ano yon. Sa loob ng ilang segundo, pumasok ang kanyang pinagkakatiwalaang kanang kamay at head of security. Yes, Boss Isaac? I-track mo bawat galaw ni Erica simula sa araw na to. Alamin mo kung saan siya tumutuloy dito sa Maynila. Gusto kong malaman lahat tungkol sa mga anak niya, ang kanilang mga pangalan, sertipiko ng kapanganakan, at kung sinong kasama nila sa bahay. Mariing utos ni Isaac, ang mga mata naniningkit sa determinasyon. Gawin mo to ng palihim. Huwag mong hahayaang makatulog siya. Masusunod po, boss, sagot ni Marco, bago mabilis na lumabas para isagawa ang utos. Samantala, pagbalik sa apartment, halos magpanik si Erica habang nag-eempake ng kanilang mga gamit. Alam niya, napakalaking pagkakamali ang pagpunta sa pagbasa ng testamento, ngunit hindi niya inaasahan na ilalagay ng kanyang ama ang tungkol sa triplet sa legal na dokumento. Erica, kalmahin mo ang sarili mo. Ano bang nangyari? Nag-aalalang tanong ni Cassie habang pinapatahimik ang triplets na naglalaro sa sala. Alam na ni Isaac na may 3 kong anak, Cassie. Kasama sila sa testamento ni Papa. Nanginginig ang boses ni Erica habang inilalagay ang mga damit ng bata sa maleta. Hindi matatalo ng pamilya Lagdamea ang testamento, pero si Isaac, kilala ko siya. Mag-iimbestiga siya. Kapag nakita niya sina Liam at Ethan, tapos na ang lahat. Anong plano mo ngayon? Ibenta natin agad ang shares na nakuha ko sa pamamagitan ng abogado. Pagkatapos babalik na kami sa probinsya o mas mabuti, aalis kami ng bansa kahit saan, basta malayo kay Isaac. Tumingin si Erica sa labas ng bintana ng apartment. May kung anong bigat sa kanyang dibdib. Isang babala na kahit anong tago niya, unti-unti nang humahaba ang mga kamay ng nakaraan para abutan sila. Binalot ng matinding paranoia si Erica sa sumunod na 2 araw. Halos hindi na siya pinatatahimik at labas ng pinto sa kanyang triplets. Ang apartment na dati pansamantalang tuluyan, tila naging isang kulungan na binabantayan ng mga hindi nakikitang mata. Isang gabi, bandang 11:00, napansin ni Erica na tuluyan nang naubos ang gatas na iniinom ni Liana bago matulog. Dahil pagod na pagod si Cassie mula sa pag-aasikaso ng mga legal na dokumento para sa pagbebenta ng shares, nagpasya si Erica na siya mismong lalabas. Mabilis lang ako, Cassie. Sa convenience store lang sa kanto, bulong niya bago dahan-dahang isinara ang pinto. Nagsuot si Erica na isang malaking hoodie, tinakpan ang kanyang mukha ng face mask. Habang naglalakad sa madilim at tahimik na Vestrada, ay pilit siyang pinapakalma ang kanyang sarili. Malayo ang Makati at Taguig dito sa Quezon City, sa ulo ng kanyang utak. Hindi magagawi si Isaac sa ganitong ordinaryong lugar. Pumasok siya sa 24 hours convenience store. Mabilis kumuha ng 2 malalaking kahon ng gatas, nagbayad sa counter at nagmamadaling lumabas. Ngunit pagbukas pa lang ng glass door, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para sa kanya. Isang barangyang itim na Audi ang nakaparada mismo sa tapat ng tindahan. Nakabukas ang headlight na nagbibigay liwanag sa paligid. At sa tabi ng sasakyan nakasandal na isang matangkad at pamilyar na figura. Si Isaac, walang suot na suit jacket ang lalaki. Nakatupi lamang ang manggas ng kanyang puting polo hanggang siko at may hawak na sigarilyong hindi naman nakasindi. Malamig ang gabi pero ang titig ni Isaac nang mag-angat to ng tingin kay Erica ay mas nakapanghihilakbot kaysa sa simoy ng hangin. Gabi na, Erica, at gatas ng bata ang binibili mo, panimula ni Isaac. Binitawan niya ang hawak na sigarilyo at dahan-dahan humakbang pasulong. Bawat tapak ng kanyang mamahaling sapatos ay tila ba tunog ng paparating na hatol. Mabilis na napaatras si Erica. Niyakap ang 2 kahon ng gatas sa kanyang dibdib na para bang yon ang kanyang tanging proteksyon. Wala kang pakialam, Isaac. Tapos na tayo 5 taon nang nakalilipas. Hayaan mo na kami ng pamilya ko. Pamilya? Isang mapait at nakakalokong ngiti ang sumilay sa mga labi ng CEO. Huminto siya, 2 di pa lang ang layo mula kay Erica. O ang pamilyang tinayo mo, kasama ng lalaking pinalit mo sa akin.
Ang lalaking nagbigay sa'yo ng 3 anak? Oo, kaya wag mo na kaming guguluhin pang muli. Pagsisinungaling ni Erica kahit ang totoo, nagdurugo ang kanyang puso. Masaya na ako ngayon, Isaac. Wag mo nang sirain ang nananahimik naming buhay. Tinitigan siya ni Isaac ng matagal. May kung anong kirot at galit na nag-aagawan sa mga mata nito. Inaasahan ni Erica na aalis na to o magpapakawala ng masakit na salita. Ngunit laking gulat niya nang mapansin na isang maliit na detalye sa kamay ni Isaac. Hawak nito ang isang piraso ng papel na may logo ng isang kanilang investigative agency. Gusto kong maniwala sa iyo, Erica. Mababa ang boses ni Isaac, puno ng panganib. Pero masyadong maraming butas ang mga kwento mo at hindi ako hihinto hanggat hindi ko nakikita ang mukha ng mga anak mo. Bago pa makasagot si Erica, mabilis siyang tinalikuran ni Isaac at sumakay sa kanyang sasakyan. Humarurot ito paalis, ngunit alam ni Erica, hindi yun ang huling gabi na makikita niya ang kanyang ex-husband. Ang bagyo ay opisyal nang nakatuntong sa kanyang pintuan. Puno ng takbo at habol ang hiningang bumalik si Erica sa apartment complex. Pagpasok niya sa unit, agad niyang kinandado ang pinto. Binaba ang mga kahon ng gatas sa lamesa at napasandal sa pader habang hawak ang kanyang dibdib. Erica, Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Ba't para ka nakakita ng multo? Nagaan na lang tanong ni Cassie na agad lumabas mula sa kusina. Nandun siya, Cassie. Nasa labas si Isaac. Sinundan niya ako. Nanginginig ang boses ni Erica. Alam niya kung saan ako tumutuloy. Nagmamadman siya. Ano? Paano niya nalaman? Nanlaki ang mga mata ni Cassie. Kailangan na natin umalis dito ngayon din. Ipack natin ang mga bata. Hindi na natin kailangan umalis, Erica, dahil nandito na ako. Isang serye ng marahas at mabibigat na katok ang bumasag sa usapan nila. Ang tunog ng pinto na tila bagigibain ay nagdulot na madinding takot sa buong paligid. Mula sa kwarto nagising ang triplets. Lumabas si Ethan na may hawak pang laroang blocks, habang si Liana naman sumunod na nakayapos sa kanyang pink na oso. Pikit-pikit ang mga mata dahil sa antok. Mommy, who's making that loud noise? Inosenteng tanong ni Ethan. Bago pa man makasagot si Erica, mabilis niyang tinulak si Cassie. Dalin mo ang mga bata sa kwarto. Bilisan mo. Pero huli na ang lahat. Sa isang malakas na tulak mula sa labas, ang tarangka ng pinto ng apartment bumigay. Bumukas ang pinto at doon tumambad si Isaac Cayetano. Galit ang mukha nito, gulo-gulo ang buhok at dire-diretsong pumasok sa loob nang walang paalam. Hinarang siya ng braso ni Erica, ngunit parang pader ang CEO na hindi natitinag. Nalagpasan niya si Erica, determinadong hanapin ang katotohanan, ngunit sa kanyang paghakbang patungo sa sala, tuluyan siyang napakaw sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang galit biglang napalitan isang matinding shock na tila ba binuhusan siya ng malamig na tubig. Sa gitna ng sala, nakatayo si Ethan habang nakaturo sa kanya ang maliit nitong daliri, at si Liana na natatakot na nagtago sa likod ng kanyang kapatid. Tinitigan ni Isaac ang dalawang bata. Ang tibok ng kanyang puso naging kasing lakas ng kulog. Ang mukha ni Ethan, ang matatalas na kilay at ang labi nito ay walang pinagkaiba sa kanyang sariling mukha. Tila ba nakatingin si Isaac sa isang buhay na salamin ng kanyang sariling pagkabata. Isaac, lumabas ka! Walang may kailangan sa'yo dito. Hysterical na humarang si Erica sa paningin ng lalaki. Umiiyak, pilit tinutulak si Isaac palabas. Ngunit hindi natitinag ang CEO. Ang kanyang mga mata nananatiling nakapako sa dalawang bata habang ang isang malalim, mapanganib at nagbabadyang katotohanan ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Mommy, who is he? He looks like Liam? Inosenteng basag ni Ethan sa nakabibinging katahimikan ng sala. Ang maliit nitong daliri ay nanatiling nakaturo sa matangkad na lalaking kakaiba ang titig sa kanila. Sakto naman bumukas ang pinto ng banyo sa gilid. Lumabas si Liam, ang panganay na nakabihis na ng kanyang pantulog. Nang mapansin niya ang tensyon, mabilis siyang lumapit at tumayo sa harap ni Ethan at Liana. Tumingala siya. Sinalubong ang mga mata ng estranghero nang walang kahit anong takot. Nang magkatapat ang mukha ni Isaac at Liam sa maliwanag na ilaw ng sala, doon tuluyang gumuho ang mundo ng CEO. Hindi lang to basta pagkakahawig,
Ang batang nasa harap niya hindi lang bersyon niya nung 7 taong gulang siya. Ito ay siya. Mula sa seryosong aura, sa paraan ng pagtikom ng mga labi hanggang sa natatanging hugis ng mga mata na tanging sa lahi lang ng mga Cayetano sumisibol. Ang bata sa mall at ang mga batang ito ay iisa. Sila ang triplets na tinutukoy sa testamento ni Don Robert. Erika, nanginginig ang boses ni Isaac, isang bagay na di kailanman nangyari sa buong buhay niya bilang isang makapangyarihang negosyante. Dahan-dahan niyang binaba ang kanyang tingin sa 3 magkakamukhang bata. Sino sila? Sino ang tunay na ama ng mga batang ito? Hindi mo sila anak. Umalis ka rito, Isaac. Umalis ka! Hysterical na sigaw ni Erika ang mga salitang yon habang pilit na kinakabig ang triplets patungo sa kanyang likuran. Sinusubukan na protektahan ng mga to mula sa mapanganib na titig ng kanilang ama. Mabilis kumilos si Cassie. Alam ang matinding panganib, agad niyang binuhat si Liana at hinila sina Liam at Ethan patungo sa loob ng kwarto. Halika na mga baby, pasok muna tayo sa loob, okay? Mabilis itong sinara ang pinto at ibinaba ang lock. Naiwan sa sala sina Erika at Isaac. Ang hangin sa silid ay napuno ng matinding emosyon. Ang takot ng isang ina na nagtago ng 5 taon at ang nagngangalit na pagkalito ng isang ama na ilang natuklasan ng katotohanan. Huwag mo kong gawing gago, Erika. Galit na hinawakan ni Isaac ang magkabilang balikat ng babae. Hindi sapat para saktan ito kundi para pilitin to na humarap sa kanya. Mukha ko ang taglay ng mga batang yan. Sabihin mo sa akin ang totoo. Baka ko balik na rin ang mundong ginagalawan mo. Huwag mo kong gawing gago, Erika. Galit ngunit may halong pagmamakaawang sigaw ni Isaac. Ramdam ng kanyang mga palad ang panginig ng balikat ng dating asawa. Mukha ko ang taglay ng mga batang yan. 5 taon. 5 taon silang nawala sa akin. Sabi ko sa'yo, naging taksil ako. One night stand, diba? Yun ang pinaniwalaan mo noon. Bakit di mo panindigan ngayon? Kante ni Erika. Umaagos ang mga luha habang marahas itong winaksi ang mga kamay ni Isaac mula sa kanyang balikan. Umalis ka na, Isaac. Wala kang anak dito. One night stand? Isang mapait na tawa ang pinakawala ni Isaac, ngunit ang kanyang mga mata na natiling nakatitig sa nakasarang pinto ng kwarto kung nasa ng triplets. Kung nagtaksil ka, Erika, paano ang 3 batang yon ay mukhang ako pa ang nagluwal? Paano ang panganay mo may eksaktong galaw at lamig ng mga mata ko? Nagkataon lang yon. Umalis ka na, pagtataboy ni Erika. Pilit tinutulak ang matipunong katawan ng lalaki patungo sa pinto. Hindi na nakipagtalo pa si Isaac. Alam niya, wala siyang makukuhang pag-amin mula sa babaeng binalot ng takot at lihim. Ngunit bago siya tuluyang humakbang palabas ng unit, may napansin ang kanyang matalas na mata sa ibabaw ng maliit na basurahan malapit sa carpet. Mga hibla ng buhok na tila galing sa gupit ni Liam noong isang araw, kasama ng isang piraso ng tissue. Sa isang mabilis at maingat na pagkilos, habang abala si Erika sa pag-iyak at pagtalikod sa kanya, yumuko si Isaac, kinuha ang mga hibla ng buhok kasama ng tissue na may bakas ng laway ng bata mula sa ibabaw ng mesa. Binulsa niya to sa kanyang mamahaling coat. Aalis ako ngayon, Erika. Malamig at seryosong saad ni Isaac bago tuluyang lumingon sa pinto. Pero tandaan mo to. Kung mapapatunayan kong akin ang triplets, hindi ko na kayo hahayaan na makalayo pa sa akin. Kahit itago mo pa sila sa dulo ng mundo. Pagkalabas ni Isaac, mabilis niyang tinawagan ang kanyang kanang kamay habang pababa ng elevator. Marco, ihanda mo ang mga koneksyon natin sa St. Luke's Medical Laboratory. Magpapasuri ako ng isang rush DNA test. Gusto ko ang resulta sa loob ng 24 na oras. 24 na oras ang naging pinakamahabang sandali sa buhay ni Isaac Cayetano. Hindi siya pumasok sa mga scheduled na pagpupulong ng Cayetano Empires. Hindi rin niya sinasagot ang mga tawag mula sa pamilya Lagdameo tungkol sa legal na usapin ng kumpanya. Nanatili siya sa loob ng kanyang malawak at marangyang opisina, nakatitig sa bintana habang pinagmamasdan ang naglalakihang gusali ng Maynila. Bumasag sa nakabibinging katahimikan ang katok ni Marco. Pumasok to na may hawak na isang seladong brown envelope mula sa St. Luke's Medical Laboratory. Boss, ito na po ang resulta. Nakarush po ito kaya't nakuha natin kaagad.
Seryosong ulat ni Marco habang maingat na pinapatong ang sobre sa ibabaw ng lamesa. Nanginig ang mga kamay ni Isaac, isang bagay na hindi kailanman nangyari sa harap ng bilyon-bilyong pisong kontrata. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre, hinila ang 2 pahina ng dokumento. Nilakdawan ng kanyang mga mata ang teknikal na paliwanag tungkol sa mga genetic marker at DNA law. Direkta siyang tumingin sa pinakababang bahagi ng huling pahina kung nasaan ang konklusyon. Probability of paternity, 99.99%. The tested alleged father cannot be excluded as the biological father of the child, Liam Avellaneda. Napaupo si Isaac sa kanyang warangyang swivel chair. Parang nawalan ng hangin ang kanyang lungsod. Napatakip sa kanyang mukha gamit ang magkabilang kamay habang ang mga luha na matagal nang natuyo sa kanyang mga mata unti-unting pumapatak sa ibabaw ng opisyal na dokumento. 99.99% positibo. Ang triplets ay dugo at laman niya. Ang galit at puot na binuhat niya sa loob ng 5 taon biglang napalitan ng isang matinding pagsisisi at pangungulila. Naalala niya kung paano niya tinaboy si Erica noon, kung paano niya sinabing hindi niya ito kailanman mamahalin at kung paano niyang pinaniwalaan ang kwento ng one-night stand dahil lang sa kanyang nagngangalit na pride. 5 taon, bulong ni Isaac. Ang boses ay binalot na matinding sakit. 5 taon kong hinayaang magpalaki ng bang anak ko si Erica ng mag-isa habang ako namumuhay sa galit. Tumayo si Isaac, may bagong apoy sa kanyang mga mata. Mabilis niyang sinuot ang kanyang suit jacket at tinarap si Marco. Ihanda mo ang sasakyan at tawagan mo ang pinakamahusay na child specialist, interior designer at ang mga bodyguard natin. Pupuntahan natin ang asawa ko at ang mga anak ko. Kinabukasan, hindi na simpleng pagbisita ang ginawa ni Isaac. Isang marangyang convoy ng 3 itim na SUV ang pumarada sa tapat ng lumang apartment complex sa Quezon City. Sa hudyat ni Isaac, mabilis bumaba ang kanyang mga personal na bodyguard upang harangan ang labasan at tiyakin na walang sino mang makakapansin o makakaabala sa kanyang gagawin. Kasunod nito ang 2 delivery van na naglalaman ng mga mamahaling laruan, mga imported na tsokolate at mga pambatang kagamitan na ipinamili ni Isaac sa loob ng isang gabi. Hindi na marahas ang katok ngayon kundi 3 beses na may otoridad at bigat. Nang buksan ni Erica ang pinto, suot ang kaba mula pa kagabi ay agad siyang napasandal sa hamba na makita ang seryoso ngunit tila mas pinalambot na mukha ni Isaac. Ano na namang kaguluhan to, Isaac? Galit na hinarang siya ni Erica. Pilit na sinasara ang pinto nang makita ang mga bodyguard sa labas. Sabi ko naman sa'yo, wag mo na kaming guguluhin pang muli. Nandito ako para sa mga anak ko, Erica. Alam ko na ang katotohanan. Seryoso ngunit banayad ang boses ni Isaac. Bago pa makasagot si Erica, dahan-dahan niyang itinaas ang opisyal na papel mula sa laboratorio, ang DNA test. Nang hina ang mga tuhod ni Erica, napasandal siya sa pader habang unti-unting nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Nabisto na ang kanyang pinakatatagong sikreto. Ang kalasag na binuo niya sa loob ng 5 taon, tuluyang nadurog na isang pirasong papel. Paano mo nalaman? Nangangatog ang boses ni Erica. Hindi na mahalaga yon. Hakbang ni Isaac pasulong. Pumasok sa loob, dahan-dahang sinara ang pinto sa likod niya. Tinitigan niya si Erica, walang bakas ng dating galit kundi isang matinding paninindigan. Ang mahalaga, simula sa araw na ito, hindi ko na kayo hahayaang mawala pa sa paningin ko. Lilipat kayo sa mansyon ko, sa ayaw at sa gusto mo. Hindi maaari. Wala kang karapatan na dalhin kami roon, giit ni Erica. Kinasal tayo, pero annulled na tayo. Isaac, legal na wala kang hawak sa akin. Wala sa'yo, Erica. Pero sa mga bata, ako ang biological na ama nila. Malamig, ngunit makapangyarihang paalala ni Isaac. Kung gusto mong dumaan tayo sa korte para sa custody, gagawin ko. At alam mo kung gaano kalawak ang kapangyarihan ng mga Cayetano, kaya pakiusap, huwag mo nang pahirapan ang sitwasyon. Sumama kayo sa akin sa mansyon o kukunin ko sila sa iyo sa legal na paraan. Napatakip si Erica ng kanyang mukha habang humihikbi. Alam niya ang takbo ng utak ni Isaac.
Kapag sinabi nitong kukunin niya ang triplets gamit ang batas, gagawin niya ito nang walang pag-aalinlangan. Para sa proteksyon ng kanyang mga anak, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumunod. Walang nagawa si Erica kundi ang sumama. Bitbit ang kanilang mga maleta. Tahimik na sumakay ang mag-ina sa isang marangyang SUV ni Isaac. Buong biyahe ay nakatingin lamang si Erica sa bintana habang ang triplets naman ay manghang-mangha sa laki at ganda ng sasakyan na kanilang sasakyan. Pagpasok ng convoy sa malawak na gate ng mansyon ng mga Cayetano sa Forbes Park, bumalik na kay Erica lahat ng alaala. Ito ang mansyon kung saan siya naninirahan ng 3 taon bilang asawa ni Isaac. Isang napakalaking bahay na dati ay napakatahimik, napakalamig at puno ng kalungkutan dahil madalas siyang iwanan ni Isaac na mag-isa noon. Ngunit pagbaba nila ng sasakyan, laking gulat ni Erica sa kanyang nakita. Ang dating formal at kulay abong sala ay napuno ng kulay. May malaking playground na gawa sa kahoy sa malawak na damuhan. At pagpasok sa loob, may mga naglalakihang estante ng puno na mga bagong laruan at libro para sa mga bata. Wow, Mommy! Look! This house look like a castle? Masayang sigaw ni Ethan habang patakbong lumalapit sa malaking estante ng mga laruan. Maging ang mahiyaing si Liana, napabitaw sa pink na oso nito at dahan-dahan lumapit sa isang magandang dollhouse. Si Liam naman ay nanatiling nakatayo sa tabi ni Erica, seryosong pinagmamasdan ng paligid bago itinuon ang matatalas na mata ng kanyang ama. Pagsapit ng hapunan, magkakasama silang nakaupo sa mahabang lamesa. Ang mga personal chef ni Isaac ay naghanda ng mga pagkaing pambata, mula sa spaghetti, fried chicken hanggang sa mga paboritong dessert ng triplets na palihim na inaalam ni Isaac mula kay Cassie. Daddy, why is this house so big? Do you have many friends? Tanong ni Ethan habang subo-subo ang pagkain. Natigilan lahat sa hapagkainan. Ang mga kasambahay ay napahinto sa pag-aayos at si Erica ay napatingin kaagad kay Ethan. Balak sanang sawayin ng bata. Ngunit, bago pa siya makapagsalita, tumingin siya kay Isaac. Ang dating masungit, malamig at walang awang CEO ay tila ba biglang natunaw. Lumambot ang mukha ni Isaac. Isang ekspresyon na hindi kailanman nakita ni Erica noong mag-asawa pa sila. Dahan-dahan ay binaba ni Isaac ang kanyang kubyertos at ngumiti ng napakainit kay Ethan. Nobody. I don't have many friends. Banayad na sagot ni Isaac. Basag ang boses dahil sa matinding emosyon na nararamdaman sa unang pagkakataon na tinawag siyang daddy. Built this house for you, your siblings and your mommy, para may malawak kayong paglalaroan. Talaga po? Kumislap ang mga mata ni Ethan. Yes. At simula ngayon, lahat ng gusto niya ibibigay ni Daddy. Seryosong pangako ni Isaac. Habang ang kanyang mga mata ay dahan-dahan na lumipat kay Erica, naiwas ng tingin si Erica. Kahit gaano katigas ang kanyang puso dahil sa sakit ng nakaraan, di niya maikakaila na sa loob ng 5 taon. Ngayon lamang niya nakita na ganito kasaya at kakompleto ang kanyang mga anak. Ngunit, sa kabila ng karangyang ito, alam ni Erica, kailangan pa rin nilang pag-usapan ng madilim na kahapon na naging dahilan kung bakit nga ba sila nagkahiwalay. Matapos mapatunayan ang katotohanan, siniguro ni Isaac na walang kulang sa pangangailangan ng mga bata. Nang masigurong mahimbing nang natutulog ang triplet sa kanilang bagong kwarto, dahan-dahang lumabas si Erica patungo sa balkonahe ng mansyon para lumanghap ng sariwang hangin. Ang katahimikan ng gabi bumasag sa kanyang naguguluhang isipan. Isang tunog ng baso ang nagpalingon sa kanya, si Isaac. Hawak ang 2 baso ng mamahaling wine ay dahan-dahan lumapit at iniabot ang isa sa kanya. Hindi ito tinanggap ni Erica kaya't pinatong na lang to ng CEO sa pasamano ng balkonahe. Naupo ang matinding tensyon sa pagitan nilang dalawa. Bakit mo ginawa yon, Erica? Basag ni Isaac sa katahimikan. Ang boses ay binalot ng halo-halong pighati at pangulila. Yung gabing yon, bago ka tuluyang humingi ng annulment,
Paano mo nagawang lilangin ako para lang mabuntis? Bakit kailangan dumaan pa sa ganong delikadong plano? Yumuko si Erica. Ang mga luhang pilit niyang tinatago buong araw ay unti-unting pumapatak sa kanyang mga kamay. Dahil mahal na mahal kita noon, Isaac. At dahil gago ka, diretsong sagot ni Erica habang humaharap sa kanya. Umaagos ang luha ngunit puno ng tapang ang mga mata. 3 taon akong nagmakaawa para sa kaunting emosyon mo, atensyon mo. 3 taon akong nagtiis na maging asawa sa papel lang habang ang tingin mo sa akin ay isang masamang babaeng sumira sa buhay mo. Para sa'yo, basura lamang ako. Natigilan si Isaac, tila sinasaksak ang kanyang dibdib at ang bawat salitang binitawan ng dating asawa. Napagod ako, Isaac, kaya't bago ko tuluyang isukong kasal natin, bago ko tuluyang na ibigay sa'yo ang kalayaan na matagal mo nang hinihingi, gusto ko ng isang bagay na akin lang. Isang parte mo na maiuwi ko at hindi mo mababawi sa akin. Isang anak, isang alaala na kahit minsan sa buhay ko naging asawa kita. Hikbi ni Erica. Halos gumuho ng buong pagkatao habang nilalabas ang 5 taong pait. Hindi ko alam na triplets ang bibigay ng Diyos, pero sila ang pinakamagandang nangyari sa akin matapos ang impyernong dinanas ko sa tabi mo. Napatitig si Isaac kay Erica, tuluyang binalot ng matinding pagsisisi. Doon niya na-realize kung gaano nga ba kalupit at kalaki ang pinsalang nagawa ng kanyang pride at galit noon. Ang babaeng akala niya ay nagtaksil ay ang babaeng labis na nasaktan sa ilalim ng sarili niyang mga kamay. Habang dahan-dahang bumubuo ng bagong tulay si Isaac para mapalapit kay Erica at sa triplets. Isang banta mula sa nakaraan ang biglang sumulpot para wasakin ang nagsisimulang katahimikan. Sa loob ng mansyon, si Samantha Montero, ang sikat na modelo at dating kasintahan ni Isaac na naging dahilan ng halos lahat ng away at selos ni Erica nung mag-asawa pa sila, ay biglang bumalik mula sa kanyang mahabang pananatili sa Paris. Nabalitaan ito mula sa pamilya Lagdameo ang tungkol sa triplets at ang biglang paglapit ni Erica sa mansyon ng mga Cayetano. Isang hapon, habang masayang naglalaro sina Ethan at Liana sa malawak na sala, sa pangasiwa ni Erica, marahas na bumukas ang pinto ng mansyon. Pumasok si Samantha. Suot ang isang marangyang designer dress at itim na salamin. Sunod-sunod ang hakbang na kanyang matatayag na takong na bumasok sa tawanan ng mga bata. Isaac, Isaac, nasan ka? Eksena agad ni Samantha habang galit na nagpalingalinga sa paligid. Nang makita si Erica na nakatayo malapit sa mga bata, agad tong lumapit ng may uyam sa mga labi. Wow! Ang kapal din naman talaga ng mukha mo, Erica, asik ni Samantha. Tinuro si Erica gamit ang kanyang mahabang kuko. Matapos mong lokohin si Isaac 5 taon ang nakalilipas at makipaghiwalay dahil nabuntis ka ng kusinong lalaki sa isang one-night stand. Ngayon babalik ka, gagamitin mo ang mga bastos na yan para pagperahan ng ex-husband ko? Natakot si Liana. Mabilis na nagtago sa likod ni Erica, habang si Ethan naman ay sinalubong si Samantha na isang matapang na tingin. Namutla si Erica, hindi dahil sa takot para sa sarili, kung hindi dahil ayaw niyang makarinig ng mga ganitong matapang na tingin. Namutla si Erica. Ayaw niyang makarinig ng mga ganitong insulto ang kanyang mga anak. Umalis ka rito, Samantha. Huwag mo kaming magagawang bastusin sa harap ng mga anak ko. Malamig at may pagbabanta na utos ni Erica. Anak niyo? Sigurado ka bang kay Isaac ang mga yan? Baka naman ginayong mo lang ang dinig test para makabalik ka sa karangyaan. Samantha! Isang kulog na boses ang nanggaling sa itaas ng hagdan. Pababa si Isaac, madilim ang mukha, at ang kanyang mga mata ay tila papatay sa tindi ng galit habang nakatingin kay Samantha. Mabilis siyang humakbang pababa, direktang humarang sa harap ni Erica at ng mga bata. Ginamit ang kanyang malawak na pangangatawan bilang proteksyon sa kanila. Isaac, babe, I was just checking on you. Ang pamilya Lagdameo kasi ang nagsabi sa akin na binalikan mo ang babaeng to. Sinusubukan pang maglambing ni Samantha, ngunit mabilis siyang tinaboy ng malamig na titig ng CEO. Wala kang karapatan na pumasok sa bahay ko nang walang paalam, Samantha.
Mababa, ngunit mapanganib ang boses ni Isaac. At higit sa lahat, wala kang karapatan na pagsalitaan ng ganyan ang asawa ko at ang mga anak ko. Asawa? Isaac, annulled kayo. At ang mga batang yan, sila ang mga lehitimong tagapagmana ng kahit anong empires, ang aking dugo at laman. Pagputol ni Isaac sa kanyang sasabihin. Seryoso at walang pagkaalinlangan ng bawat salita. Kaya umalis ka sa mansyon ko ngayon din, bago ko ipakaladkad ang pangalan mo sa media at sirain ang buong karera mo. Wag na wag mo nang itatapak muli ang mga paa mo rito. Nanginig sa takot at kahihiyan si Samantha. Kitang-kita niyang determinasyon sa mga mata ni Isaac. Isang klase ng proteksyon na kahit kailan hindi binigay sa kanya ng lalaki nung sila pa ang magkasama. Wala tong nagawa kundi ang padabog na talikuran sila. Mabilis na humakbang sa labas ng mansyon. Matapos ang marahas na pag-alis sa Samantha, tuluyan ng binalot ng katahimikan ang malawak na sala ng mansyon. Ramdam ang takot sa buong paligid, lalo na mula kay Liana na patuloy na humihikbi habang nakakapit sa laylayan ng damit ng kanyang ina. Si Ethan naman, bagamat matapang, ay tahimik pa rin nakatitig sa sahig. Habang si Liam ay dahan-dahang lumabas mula sa study room, seryosong mukha habang pinagmamasdan ang sitwasyon. Nanginginig ang buong katawan ni Erica. Ang mga salita ni Samantha ay tila muling nagbukas sa mga sugat na pilit niyang pinagaling sa loob ng 5 taon. Ang tawaging taksil, manggagamit at ang marinig na bastusin ng kanyang mga anak ay sobra-sobra na para sa kanyang natitirang lakas. Dahan-dahan, humakbang si Isaac papalapit. Ang bagsik na pinakita niya kay Samantha kanina tuluyan ng naglaho. Naparita na isang matinding lambing at pag-aalala. Lumuhod siya sa sahig upang mapantayan ang taas ng triplets at ni Erica na nooy nakaupo na rin para amuhin ang umiiyak na si Liana. Liana, baby, don't cry, daddy's here. No one will hurt you or mommy anymore. Banayad at gumaralgal ang boses ni Isaac habang dahan-dahang hinahawakan ng maliit na kamay ng kanyang bunsong anak. Sa unang pagkakataon, hindi lumayo si Liana. Bagkos, dahan-dahan itong sinandal ang kanyang ulo sa malawak na balikat ni Isaac. Yakap pa rin ang kanyang pink na oso. Nang makita to ni Ethan at Liam, dahan-dahan ding lumapit ang dalawang batang lalaki at sumandal sa magkabilang balikat ng kanilang ama. Tumingala si Isaac kay Erica. Basa rin ang sarili nitong mga mata ng duha. Sa isang dahan-dahang pagkilos, inabot niya ang kanyang malalaking bisig at binalot sa isang mahigpit na yakap ng kanyang mag-iina. Isang pamilya na buo, isang bagay na hindi kailanman niya nagawa nung nakaraan dahil sa kanyang bulag na pride. Nung una, pilit na kumakawala si Erica, ngunit nang maramdaman ang init, ang panginginig at ang tapat na tibok ng puso ni Isaac na sumasabay sa kanyang pag-iyak, tuluyan ng sumuko ang kanyang matigas na depensa. Napasandal siya sa dibdib ng kanyang dating asawa at doon binuhos lahat ng natitirang sakit. Patawarin mo ako, Erica, sa lahat ng pagkukulang ko, sa pride ko, sa galit ko. Bulong ni Isaac habang upaulit-ulit hinahalikan ng buhok ni Erica at ang mga ulo ng kanilang triplets. 5 taon akong nabuhay sa galit at kadiliman, pero ngayon ko lang na-realize ikaw at ang mga bata lang pala ang kukumpleto sa buhay ko. Give me a second chance, Erica. Pakiusap, hayaan mo kong bumawi sa inyo. Humarap si Erica kay Isaac. Pinahid ng sariling mga luha habang nakatingin sa 3 nilang anak na ngayon payapa nang nakasandal sa kanilang dalawa. Alam ni Erica na ang sugat ng nakaraan ay hindi maghihilom sa loob lamang ng isang gabi. Ang relasyon na sinira ng pride, galit at mga salitang hindi kailanman nasabi noon ay nangangailangan ng oras para muling mabuo. Ngunit habang nakatingin sa tapat at nagsisising mga mata ni Isaac at sa mga ngiti ng kanyang triplets na sa wakas ay nahanap ng kanilang ama, alam ni Erica sa kanyang puso na tapos na ang panahon ng pagtatago. Maaaring mahaba pang daan patungo sa tuluyang pagpapatawad, ngunit sa ilalim ng bubong ng mansong ito, sa piling ng lalaking una at huli niyang minahal, ang kanilang kwento ay hindi nagtatapos sa isang masakit na nakaraan, kundi sa isang bagong simula, isang second chance na mas matatag, mas malalim, at wala ng lihim na magwawasak sa kanilang pamilya.